Ayan po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome again to JLat Vlog. Welcome again sa mga viewers po namin at sa mga prospect buyer po namin na parati po nag-aabang, at sa mga kliyente po na nakabili na po sa amin. Maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta po sa amin sa Team Realtors. At yun nga po, for this episode, dito po tayo ngayon sa bayan po ng Balungaw, Pangasinan, dito sa isang barangay po dito. At meron po kaming ipapakita po sa inyo. Ito naman po ay residential lot o house and lot po siya na binibenta. At ito nga po ay nakaalong provincial road to, boss? Provincial road po ito, provincial road. At ito nga po ay meron pong sukat na 1,367 square meter. Ayan po, ito nga po yung property na po. Tara po, pasukin po natin. Ayan, ito nga po ay nakaalong po, provincial road. May internet connection na po dito. May power line na. Nawasa, meron na kayo nawasa? Wala pa. Wala pa nawasa. So ang source of water dito ay deep well. Itong provincial road na ito, ang layo po niya sa National Highway, siguro estimate ko mga 3 kilometers po siguro. Sa T-Plex exit siguro mga wala pa yata 10 kilometers. Mga estimate ko mga 5 to 10 minutes lang po ang driving. At sa town proper po ng Balungaw, ito po yung way kasi na papunta po sa town proper po ng Balungaw. Mga ilang kilometro lang, siguro mga 6 na kilometro lang po, estimate lang po yun. At sa T-Plex nga po, sa T-Plex Carmen, mga ilang minuto lang yung driving. Sa Maynila, mga 2 to 3 hours po siguro. Ayan. At ito nga po, may itong property nito ay meron na pong bahay. Ayan, pwede na pong okupahan. Pwede nyo na pong tirhan. At kagandahan po nito, buhay na buhay po yung mismong may-ari. Ayan, si tatay po. Ayan. So, yun nga po, siya po yung nakapangalan sa titulo. Ang titulo po ni tatay ay agrarian title po siya, yung CLOA, tinatawag, o Certificate of Land Ownership. Ito nga po ay matured na, 2012, no boss? 2012 na award. Yun, matured na siya. At kagandahan nun, wala po siyang annotation o encumbered o mortgage po sa land bank. Kasi usually po kasi ang agrarian title po ay karamihan po naka-mortgage o naka-encumbered po siya sa land bank. Ayan. Pero yun nga po, meron naman pong executive order na ibinaba ang Malacanang na lahat ng mga agrarian title na naka-under sa land bank, yung mga amortization nila at mga interest ay naka-freeze po. At naka-freeze hanggang September this year. Pero ang nababalitaan ko yata is mako-condone na yata yung mga mortgage yung mga amortization at mga interest ng mga farmer beneficiaries na under ng CARP o mga agrarian title po, kagaya po ng CLOA at EP o Machine Patient Patent. Ayun po. So ito nga po yung provincial road, nakaulan po siya. So po ay pagpapatuloy ko lang po aking pa-vlog, medyo nagka-problema po yung ating video o ginagamit na pang-vlog kasi nagka-full storage po siya. Kaya nagbura po muna kami ng mga video. So yun po, andito nga po kasama po namin si tatay ngayon, yung may-ari po ng property nito. At actually yung title po niya andun po sa motor po niya, dala-dala po niya. Ayan. So yun nga po, ang presyo po ni tatay ay 1.1 million daw po. All in na po sa kanya yon. Sa ito po bahala sa transfer of title. Diba tayo yun po yung sinabi yung presyo? 1.1 yan po. At ito nga po, ang sabi po ni tatay, itong part po na daw po nito, yung daan na yan, yung right of way na yan, papunta sa isang resort dito. Meron po kasing resort po dito. At yun nga po, kasama daw po sa property na yan. Pero ano tayo, binigay nyo o binili nila? Binili nila. Binili po nila yan, hindi lang daw po na subdivide. So ang magandang gawin na lang po siguro ito, ang aking suggestion na lang is wag na nating i-subdivide, i-annotate na lang natin sa titulo na meron siyang alley. Itong portion nito ay alley o right of way na tinatawag. Siguro tayo mga ilang metro kaya yung lapad niya? Ay 143 square meter. So sabihin natin yung 143 square meter yung kanyang alley o right of way papunta sa Tapos ito nga po, meron pong sinabi si tatay, dito tayo yung isa-subdivide natin yung konting portion po dyan. Siguro mga 200 square meter yung matatanggal dyan. So ang matitira na lang po sa nyo po is mga 1,000 square meter more or less na lang po. Opo. Pero yung nga po sagot po ni tatay, yung pagpaparelocate na po at pagsasubdivide po
ng property at ganoon din po sa pagpa-transfer na po ng titulo. Ayan. So ito nga po. Ito po yung bahay nila tatay. Sayang tayo yung bahay nyo. Siguro may ibang bahay pa kayo tayo, no? May ibang property pa po kayo. Po. Siguro. Tay, ba't nyo binibenta to? Kailangan namin bili namin ng kapalit. So pag naibenta nyo po ito, bibili kayo ng farm lot. Okay. So yun po, narinig nyo naman po, ang sabi ni tatay is kaya nga po nila binibenta itong property nila, itong house and lot nila ay dahil nga po bibili po sila ng farm lot daw po, yung mas malaki daw po. Ayan. So tay, okay lang tay, pasukin namin itong bahay. Okay po. Ayan. So ito nga po, ito po yung kanyang terrace. Ayan. At ito na po yung kanyang salas. Yan sala. At iwan din yung sinesa din. Ayan. So ito nga po ay may dalawang kwarto. Ayan. Oversize yung kwarto ni tatay. Luwang no ano. At yung kanyang po, nakaano na to. Mga bakal na yung niya eh. Yung bubong niya. Tapos yero yung dalawang kwarto na oversize. Grabe, luwang ng kwarto ni tatay oh. Ayan po. So ito naman po yung kanilang kusina. Ayan. Ay, may kuryente na po. Ayan, nakailaw po. May nakakabit na po yung kuryente. Pagpatuloy nyo na lang po yung pagbabayad every month. Ayan po. Yun nga po, may internet connection rin dito. Magpapakabit na lang po. Ito yung kanilang dirty kitchen. Ayan. Dito po sila nagluluto ng mga pagkain nila. Ayan, talagang old pa. May CR. Ayan, may CR din po. Ito po yung CR nila. Nakasarado nga lang. At yung source of water nila, deep well, no? Ayan, ano yun? Faucet? Saan galing yan? Sa kapatid niya. Sa kapatid niya? Nag-share na lang daw siya dyan. Nag-share na lang. So, meron naman silang tubo dito. Bubuhayin na lang yan kung sakali. Ayan. So, ito nga po, ito po yung kanyang side ng property. Ayan po. At ito nga pong property natin ay hindi po ito binabaha. Ayan. Mataas po ito. Ayan po. At kitang-kita po kasi dito yung Mount Balungaw. Ayan, medyo naglalag yung I-stop ko muna. Ayan, ipagpapatuloy ko na naman po aking pag-vlog. Medyo naglalag po yung ating camera siguro, yung kanyang memory. Ayan, so ito na po, ito po yung likod ng property, ito na po yung boundary. Meron na po ditong bakod na natumba na nga lang po, wala siyang nakalagay na poste. Isasaayos na lang po natin kung sakali. Kung gusto nyo papakuran itong property po na ito, yun nga po, pwede na po yung kontratahin sa pagbabakod po. Ayan. Ito maganda rin itong nila. Maluwang tong kusina niya. Ayan. Ito na nga po, punta natin yung side dito sa part na ito. Sa may malapit sa resort. Ayan. So ulitin ko po, ito po ay meron pong sukat na 1,367 square meter. Pero yun nga po, ang estimate lang ni tatay na matitira is 1,000 more or less square meter. Ayan po. Kasi nga po, yung ganyang right of way dito sa kabila ay matatanggal. At yun nga po yung dito sa sa may dito west part. Ayan, ito kasi yung west part po niya, ito yung south part. Dito po yung east part. Ayan po. At dito po yung kanyang north part naman po. Ayan. So ilan yung mangga niya, boss? 4 po. May 4 na mangga. Ayan, itong mga mangga po na ito, itong mga saging na ito, kasama po sa property. Ayan, itong mga mangga na ito. Namumunga na po ito. 4, tatatlo lang yata po sa. May isa pa sa likod. Ayan. Yun nga po si tatay, naglilinis po siya dito sa property po nila. Ulitin ko po, ito po nga may sukat pong 1,367 square meter. Ang presyo po ni tatay, narinig nyo naman po sa kanya, 1.1 million. Sagot po niya hanggang transfer of title po. Ayan. At yun nga po, ipa-flash ko na lang po sa screen yung kanyang title. Ayan, pa-flash ko po sa screen. At ito nga po ay may mga iba-ibang mga puno. May ano to boss? Bukado to. Yun may bayabas. Ayan. Yun nga, may kuryente na si tatay. Ayun nga po yung internet connection po. Ayan, Converse po yata yan. Ayan. So ito nga po ay residential na po itong part na ito. Residential na po kasi marami pong kabahay na dito. Ayan. So lalabas po ulit ako. Ayan. Kung may mga ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito na binibenta ni tatay, ay yun nga po.
tawag lang po ay sa akin. At sa aking number, ganoon din po sa aking Viber at WhatsApp, naka-flash naman po dyan. At ganoon din po sa aking Messenger, pwede niyo akong kontakin po doon sa aking Facebook account. Ayun po. At siguro hanggang dito po muna yung aking vlog sa property po na ito. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe po. Ganoon din po sa aming isang YouTube channel, yung TR Aerial Lot Vlog. Mag-subscribe po kayo. Doon niyo po mapapanood yung mga iba pang mga drone videos. Ayan. At yun nga po. Sumali rin po kayo sa aming Facebook group, yung Team Realtors Lot Listing Group. Ganoon din po sa aming FB page, JLot Vlog. Papalo na rin po. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.